Alright, Positive Day Giliverse, this is Dr. GGD Sunga from Mike and Kane's Project. Magandang hating gabi sa lahat ng mga Gilivers natin. And if first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. GGD Sunga. Alright, Alright, mga paniniwalang nakasira ng future. Yeah. Meron kasi tayo mga nakagisnan, nakalakihan, okay, o narinig sa ibang tao na mga paniniwala na pilit nila sinasabi sa atin at tayo naman nakikinig tayo. At yun ang nakakasira ng future natin. Because lahat na to, itong 8 na to na sinasabi sa atin, pinaniniwalaan natin. Basta sinabi na matatanda sa atin, sinabi ng mga tao sa paligid natin, ginagawa natin. Sabi ko nga kanina, I had my vlog sa McDonald's sa Balanga, sabi ko, yung mga money mistakes na ginagawa natin is sometimes we listen to wrong advice, right? And these are wrong advice. I was once a victim of this. So, minsan sa buhay ko, naniwala ako dito, alright? So, kaya pinipilit kong gawin. So, yun, nasira ang future ko, alright? So, kung ano mga yan, ito na sila, okay? So, number 1, lagi nating naririnig na sinasabi nila, ibang kulay ang narinig natin. Pero wala. Ito na lang. So, laging narinig na sinasabi natin ay, yung first ay balance everything. Diba sabi nila, balansin mo yung buhay mo, diba? Balansin mo. Kaya lahat tayo, binabalansin natin pilit ang buhay natin. Binabalansin natin tulog, pilit tayo natutulog ng 8 hours a day. Kaya minsan nga kanina, I was talking to my friend. Sabi ko, pilit nila ako pinapatulog ng maaga. Eh kung natulog ako ng 7, 8 p.m., sino magko-coach? Sino mag-vlog? Sino mag-upload? Sino magbabasa? Sino mag-prepare for my future training and my future e-commerce business? So, lagi nila sinasabi, have a balanced sleep. So, enough lang para magpahinga ka, nagtrabaho ka ng 8 hours. So, pagdating mo, matulog ka 8 hours. So, balance nga naman, di ba? But the problem is, pag pilit natin binabalanse ang buhay natin, wala tayong napoproduce. So, tingnan natin lahat ng tao natutulog ng 8 hours a day. Ano nangyayari sa kanila? Okay? Ano nangyayari doon sa... Ma'am? Pasayan. So, ano nangyayari anong nangyayari sa buhay nila? Di ba? Binabalanse natin. Pero nangyayari, wala tayong nagiging output. Di ba? Balansihin ang lahat. So, sasabihin nila, so, pag Sabado, dahil nagtrabaho ka Monday hanggang Friday, pag Sabado naman, mamasyal ka. Di ba? To balance. So, kakabalance natin, wala tayong output na Sabado. Namamasyal tayo, nanonood ng sine, nagagala. So, instead na meron tayong ma-produce na project natin, ang nangyayari, nagagastosan pa tayo. So, kasi we're trying to balance life. Diba? So, kakabalance natin ng buhay. Alright? So, nasisira ang future natin. Sabi nga ni Grant Cardone, alam niyo kung ilang oras siyang nagtatrabaho? He's working 18 hours. Especially when he was starting his business, his real estate investment, everything. 18 hours siya nagtatrabaho. Hindi balanse. Lahat ng mga nagtagumpay sa buhay, dinisregard nila to. Nilagyan nila to ng malaking X. Walang word na balance sa lahat ng mga matatagumpay na tao. Kilala natin si Bill Gates, of course. Kilala natin, di ba? There was point in his life na hindi niya binalanse ang buhay niya. For how many months? 6 months? He's working. How many hours a day just to develop Microsoft? Not balanced life. Pero meron tayong ni-enjoy na Microsoft ngayon. Zuckerberg. Ilang months siya nagkulong din. Naggawa. Steve Jobs. Jeff Bezos. So, ilang panahon ang inukol nila to do their project. Wala sa kanila ang balance. Lahat ng taong bumalansin ang buhay, walang output, walang success, hindi successful. At lahat naman ng mga hindi bumalansin ang buhay, yon sila naging successful. Alright? So, sabihin ko ngayon sa iyo, ngayong gabi, kung gabi mo ako pinapanood, stop balancing your time, stop balancing your life. It can't be balanced. Hindi siya pwede mag-balance. Otherwise, magiging ordinary ang buhay mo. Because a balanced life is an ordinary life. Alright? A balanced life is an ordinary life. So, dapat meron kang konting isang bagay na pinagtutuunan mo ng mas lamang na oras.
Kasi that's your new activity, that's your new project. For example, may YouTube channel. Isa siyang bagay na pinagtutuunan ko ng 2 hours a day, 3 hours a day. Kaya hindi nagiging balancing minsan ang tulog ko eh. Minsan lang naman, okay? So, stop balancing your life, alright? Stop listening to the people na sinasabi nila, you have to balance life. It's wrong, alright? Okay. Second, pangalawang paniniwala na nakakasira ng future natin. Yung sinasabi nilang, slow down. Oh, slow down ka naman. Huwag ka masyadong magtrabaho, di ba? Ayun, di na nagtrabaho. Slow down tayo. Huwag yung panay ka na ng trabaho. Alam nyo, siguro, lahat ng namimit kong tao, nagme-message sa akin. Maraming salamat sa concern nila. Pero like na sinasabi, Doc, slow down na. Doc, huwag ka masyadong Well, advice naman nila yun. Maraming salamat. Kaya lang alam nyo po, matagal nang nag-slow down ng buhay ko eh. 40 years. For 40 years, 42 years to be exact. Okay? 42 years ang buhay ko, wala akong ginawa kundi balansehin at mag-slow down. Pag pagod, magpahinga. Pag inaantok, matulog. Pag tinatamad, edi matulog, di ba? Pero walang nangyari. Walang nangyari sa buhay ko. Wala akong accomplishment. Wala akong investment. Wala akong business. Wala eh. With my desire to listen to other people, to slow down, wala nangyari. Down talaga ang buhay ko for how many years? 42 years. Di ba? So, pag may nagsabi sa inyo, slow down, sabi mo sa kanya, stop it, alright? Kasi hindi siya nag-work eh. Kailangan mong, you have to move faster, lalo doon sa mga, ilang taon na kayo? 30, 40 years old? Pa-retire na tayo. Slow down pa tayo. Diba? Patapos na nga yung contract mo dyan, OFW, slow down ka pa rin. Ilang OFW na coach ko for 15 years, wala silang savings. Nag-slow down, slow down pa rin. Hindi pa rin nila iniisip ang future nila. Alright? So, yun yung mga maling paniniwala na nakakasira ng future. Kasi hindi mo naisip ang future mo. Panay tayo slow down. Lahat ng nag-slow down, walang nangyari. Alright? Okay, kailangan may speed tayo once in a while eh. Di ba? Kailangan meron tayong ginagawa. Remember this may mga vacation na dapat kahit nagbabakasyon yung buong paligid mo, ikaw nagtatrabaho. May mga times na ganun. Like ngayon, alam nyo, Holy Week ngayon eh. Kahapon, ngayon, I'm working. Kanina, may ka-meeting ako dapat, di lang kami nagkita eh. Kahapon, nag-coach ako. Ngayon, nag-coach ako. Kasi kailangan ako ng mga OFW, ito lang yung time nila eh. Holiday. Eh pag nag-slow down ako, sasabihin ko sa kanila, slow down. Eto na nga, there is an urgency na kailangan nila akong makausap. Okay, next po, na ikatlong paniniwala na nakakasira ng future. O nakikita nyo po ba? Baba natin konti. Ayan. Okay, third ay, be careful. Ayan. So lagi nila sinasabi, di ba? O ingat ka ha. Ingat ka dyan sa kausap mo, di ba? Magnanakaw yan. Ingat ka dyan, ha? Huwag ka na ipag-usap sa mga yan, mga mayayabang, mga negative. So, careful tayo, ingat tayo ng ingat. O, huwag kang mag-invest dyan, ha? Baka scam yan. So, ayun, di wala tayong investment. Meron akong kausap, kino-coach. Sabi ko sa kanya, ito investment na to, ito. Nato niya, Doc, may risk yan, may risk. Eh, sabi ko sa kanya, hanggang sa umabot kami ng ilang minuto nag-uusap, lahat ng bagay may risk. Lahat, even business, and even your life. Very risky yung buhay natin sa mundo eh. Hindi nga tayo nakalabas ng buhay dito, di ba? So, wala nga makakalabas ng buhay dito sa atin sa mundo, di ba? Kasi very risky ang buhay natin. Paglabas mo nga paglabas mo ng tawag dito, daan, di ba? May risk ang buhay natin. So, very risky ang buhay natin. Okay? So, kaya huwag natin sabihin na be careful. Pag naging careful tayo sa lahat ng bagay, wala tayong ma-accomplish. Wala kang mapupuntahan. Di ba? Huwag kang pupunta sa lugar na yan. Maraming abusayaf. Di ba? I remember one time, when I was still in NGO, so, walang gustong magpunta sa Iligan City, sa Mindanao. So, CDO, going there, walang gusto magpunta kasi lahat natatakot. Sabi ko, I will go there. Kasi chance ko na to na makapunta dyan sa Mindanao eh. Sinasabi niya, be careful.
Eh kung naging be careful ako, hindi ako nakinig. Eh hindi, hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin, ano ba yung tsura ng Mindanao? Ano yung tsura ng CDO? Diba? At least ngayon, twice napuntahan ko ang CDO, diba? Alright, next. Yan, so, isa pang nakakasira ng future. Alright, na paniniwala. Yung, don't do that. Don't go there. Alright? Don't try there, don't enroll there, don't apply there. Lalo yung mga kagagraduate, diba? Marami tayong mga parents natin, minsan, o wag kang mag-abroad o wag kang magtrabaho sa Manila, dito ka lang diba? So dito lang nila sinasabi, dito ka lang magtrabaho medyo delikado pag sa Manila. Diba? Nilagay na nila tayo sa safe side. Eh wala nga safe side. Pag nasa safe side tayo, wala tayong mararating sa buhay. Diba? Diba may kanta nga, ano may kanta na yun? Go to the safe side. Di ba may safe side nga? Huwag tayo pupunta sa safe side. Okay? Yung, don't do that. Kaya nga kahit sa mga bata, alam nyo, nagtuturo po ako sa edu, mga BEd namin. Alam nyo, yung kakasabi din natin sa mga bata na, don't do that, don't climb that. Alam nyo, paglaki nila, wala na silang gustong i-try Di ba, umakit sila sa stairs, umakit sila sa mga upuan, di ba? Tapos sa tayo naman, sasabihin natin, babawalan natin, don't do that, don't go there. Pag laki nila, they don't do that, they don't go there. Diba? Kaya nga, according to study, yung mga nasa apartment, nabubuhay sa apartment, yung confidence level nila, yung gusto nila mag-try ng mga bagong bagay is mababa. Kaysa doon sa mga natira doon sa malawak yung background, yung nakakagalaw sila. Diba? May epekto kasi yun Kaya tayo, don't do that. Kaya takot na takot tayo. Diba? Takot na takot tayong mag-aral sa ibang lugar. Takot na takot tayong may makilala ibang tao. Diba? Takot tayong order nga lang na online. Diba? Natatakot pa tayo. Baka fake yan. Baka scam tayo. Dami natin ka nagtatakutan. Okay? And next, number 5 na nakakasira ng future is be cautious. Yan. So, yung sobrang ingat. Sobrang ingat. Ingat ka dyan Diba? Ingat ka, baka yung pera mo mga wala, di ba? Mga scam. So, ingat. I think ito yung nangyari doon sa parable, sa Bible. Ang nag-iwan ng Panginoon ng talents, di ba? May isang 5, 3, 1. So, yung isa, sa sobrang cautious niya, sa sobrang ingat niya, ibinaon niya lang yung pera. So, pagdating ni Lord, sabi niya, anong ginawa mo? What have you done? Eh, sabi ni Lord, occupy till I come. Or, sa ibang version sa Bible, trade or do business until I come. Pero anong ginawa niya po? Ibinaon niya lang. Kasi nga sobrang ingat. Nakinig siya doon sa mga, siguro may mga nag-a-advise sa kanya, huwag mong galawin yan, hayaan mo lang, itago mo. So what happened? Kinuha pa sa kanya yung isa. Doon sa taong hindi natatakot mag-take ng risk, hindi natatakot maipag-trade, lumakad, lumayo ng konti, nadagdagan na, nadoble pa yung talents niya, that's money, currency po yun, and idinagdag pa sa kanya yung isa. Di ba? So, sobrang ingat. Huwag masyadong sobrang ingat, mga kapatid. Okay. Next, ika-anim na paniniwala na kasira ng future, yung we will be okay here. Di ba yung lagi sinasabi, okay lang tayo dito, di ba? Basta sama-sama tayo, di ba? Okay lang na nandito kayo sa bahay na to, okay lang, sama-sama tayo. Okay lang ba yun? Eh, hindi na kayo nag-iwalay. Ilan na kayo sa bahay? 20. Okay pa ba yun? Nag-aaway-aaway na nga kayo di ba? Sa loob ng bahay, okay pa ba yun? We will be okay here. You're not okay there. You're not okay where you are kung hindi mo nagagawa yung gusto mo sa buhay. It's not okay. Don't fool yourself na okay ka lang sa buhay mo. No. You're okay here sa trabaho mo. Hindi ka nga napupromote. Isweldo mo nga, like ka lang break even. Yung 2 araw na lang na sweldo, wala. Kulang na yung pera mo, di ba? Sabi ko nga misa sa mga, nag-seminar ako one time sa mga unit leaders sa isang private company. Sabi ko, pag po 2 days before the sweldo, huwag kayo nagpapamiting. Kasi mainit na yung ulo ng mga tao. Bakit ka hindi mainit ang ulo? 2 days pa, 100 na lang ang pera. Diba? Because you're not okay. Pag ganun ang situation mo, you're not okay. Alright? It's not okay. It's not okay. Alright? And, okay, so, ano pa paniniwala na kasira ng future natin? It's not ours. Yung sinasabi, siguro hindi para sa atin. No, kasi tinamad ka lang. Para sa'yo yung promotion na yun tinamad ka lang. Hindi para sa akin yun doon, kasi kung sa akin yan napunta sa'yo, hindi, para sa'yo yun. Kaya lang, ginulang ka ng lakas ng loob. Matagal ka na sana dun Matagal ka na sana may kotse, matagal ka na sana may bahay, may investment, may negosyo.
Dapat sa yung business na yun eh. Kasi ikaw yung gusto yung makapartner, kaya lang natakot ka. So ngayon sasabihin nyo, it's not ours, hindi pala talaga siya sa akin. No, it's not. Para sa'yo yun. Yung blessing na yun para sa'yo. Kaya lang hindi mo siya ginrab, natakot ka. At kakatwiran mo na lang sa sarili mo, ay sayang, sana ako yun. Kasi minsan dinidelay natin, pati success natin. Ako, I have my fair share of this. I delayed my success for 10 years. 10 years ako natakot sa dissertation. I enrolled in Miriam, I think it's 1998 lang ata. I belong to the first batch ng PhD ng Environmental Studies. Nung natapos na ako ng Compre, I passed the Compre, mag-dissertation na, so ako mismo natakot. Sabi ko, hindi ko kaya. Tinakot ko yung sarili ko eh. Tapos, nag-stay ako ng 10 years na hindi ako gumagalaw. Sabi ng mga kaibigan natin, mga kilala natin, siguro hindi mo pa panahon para, or hindi pa para sa yung dissertation, hindi pa para sa yung PhD. Hindi eh. Ngayon ko na-realize, dinelay ko yung success ko ng 10 years. Kasi after ko mag-PhD, doon na nagsimulang mabago ang buhay ko. Diba? So, it's not ours, it's wrong. That's yours. That's yours, supposed to be. Right? And last, na paniniwalang nakakasira ng future, your time will come. Diba? May panahon para sa'yo. Yung may panahon eh. Diba? Yung sinasabi nila, pag hindi mo nakuha yung promotion, pag hindi mo nakuha yung isang deal ng isang negosyo, sasabihin sa'yo, may time para sa'yo. Yun sana yung time na para sa'yo. Kaya lang pinalampas natin. Pinalampas natin. Kasi kinulang ka ng effort, kinulang ka ng sipag, kinulang ka ng tiyaga. 2 steps ka na lang, nag-give up ka pa eh. Diba? Unlad na sana yung negosyo mo. Sabi ko nga sa mga nag-start mag-business, when I'm doing business coaching, sabi ko, eto po, pag sinimulan nyo itong online business na to, hindi kayo agad, after a month, 2 months, magtatagumpay agad So it's take years. I was reading an article sa Entre Philippines, yung may-ari po ng Frutas Holdings. Years bago siya, doon niya na-realize na okay pala yung business niya. Yung first months niya, years, niisip niya, baka namali siya ng business kasi walang nangyayari eh. So it take years. Kaya lang, minsan nag-give up tayo eh. Kaya nga doon sa mga naipag-usap sa akin, nagpapacoach, sasabihin nila, "Do, suko na ako." Ba't ka sumuko? Ano na ba yung ginawa mo? Diba? Nag-extend ka na ba ng time? Nag-sacrifice ka na ba para sabihin mo, "I'm giving up, ayoko na"? Minsan nag-give up tayo, wala pa naman tayong ginawa eh. Diba? Minsan sabihin natin sa sarili natin, "Ayoko na. I did my best, I did everything." Really? What have you done? Ano ba talaga yung ginawa mo para maging successful yung business mo? Para ka maging successful yung career mo? Para maayos ang pamilya mo? Anong ginawa mo? Nag-effort ka ba? Did you say sorry? Did you apologize? Diba? So, Gilivers, ito yung, di po ako nagagalit mga Gilivers Kasi ito kasi mga walong paniniwala na yan, na pinipilit sabihin sa atin, naging biktima ako, at marami akong taong nakikita na nagiging biktima sila, na sana mas maunlad pa sila ngayon. Pero naniniwala sila sa walo na yan. So kung na-realize mo ngayon, nag-reflect ka, na Doc G, tama yan, hindi na ako maniniwala. You can still start right now, right? So, alisin mo na yung mga maling paniniwala na yan. Palitan mo ng mga positive na it's not about balancing life. It's not about slowing down. It's not about being careful. It's not about we're okay here. It's about trying new things. It's about setting your goals and the desire, that intention to be successful. Sabi nga ni John Maxwell, the only difference of successful people is successful people are intentional. They intend to become successful. Sinasadya nilang maging successful because success is not an accident. It's an intention. Kaya lahat ng matatagumpay na tao, kasi ginusto nila yon. Yung mga hindi nagtatagumpay, kasi wala silang ginustong maging successful. That's it. Right? Okay, so, yan, if you want to be coached by me, I can be your wealth coach and success coach. So, tawagan mo lang ako, 0939-525-4311. Pwede kang tulungan, magsimula uli, start your own business, start climbing to the higher level of your career and to start all over again. Alright, so thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!